1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Syempre, Happy New Year sa inyong lahat, 2025. So, syempre, medyo mixed emotion yung nararamdaman ko. Charot! So, yun, medyo may konting lungkot na parang, ay, tapos na yung 2025, papunta na tayo sa 2026, ganon. Kasi ang 2025, talaga namang masasabi ko, bongga, panalo, winner. Kasi syempre, di ba, ang daming pageant na ginawa dito sa Bangkok, Thailand. Nandito yung Miss Grand International, Miss Universe, tapos Mr. International, tapos, Diyos ko, ang dami. Tapos ito pa, pinasok ko na rin yung mundo ng kalalakihan, ng male pageant, kung saan na-meet ko dyan si Jordan San Juan, si Kenneth Marcelino, tapos na-meet ko rin syempre si Kurt Bondat, ayun. So, at ang dami-dami pang mga nangyari talaga at ganap dito sa Bangkok. Kaya, isa siya sa mga memorable para sa akin. At then, thanks God. Siyempre, higit sa lahat ang Panginoon. Sobrang grabe yung blessings na ibinigay sa atin lahat, di ba? So, yun. So, maraming salamat siyempre kay Jesus. Maraming salamat siyempre kay God sa itaas. Ang nag-iisa na walang imposible talaga sa Kanya. God is good all the time. So, yan. And then, of course, gusto ko rin pasalamatan kayong lahat ng bonggang-bongga. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko, sa Mama Sam Vlog na talagang grabe. 1 taon ninyong sinuportahan. Mahigit na nga yung iba. And then, of course, ang hiling ko syempre sa susunod na taon, sana sama-sama pa rin tayo at walang iwanan. Diba? So, yon. At syempre, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Thank you so much sa pili ninyo dito syempre sa Mama Sam Vlog na i-subscribe. At saka syempre sa mga makasolid na Mama Sam dyan na talaga namang ilang taon nang sumusuporta sa atin. Maraming salamat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika at pasabog sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, ano daw ang masasabi ko sa beauty ng mga bagong reyna para sa Miss Laguna at saka yung ilalaban nila sa Miss Universe na huwag daw ni Atisa manalo. Talaga ba? So, ang mga nanalo dyan, syempre, Miss Universe Philippines Laguna, si Sabel Prats, na taga Santa Rosa. And then, of course, Miss Universe Philippines Laguna Tourism naman si Ashley Sabiano. Ay, bongga. And then, nandiyan din syempre si Miss Universe Philippines Laguna Charity na si Scarlett de Mesa. So, anong chika mo sa kanila, Mama Sam? Well, ang chika ko sa kanila ay ang gaganda nila. O, di ba? Congratulations. Congratulations sa mga bagong reyna ng Miss Universe Laguna. O, di ba? Ang bobongga ng beauty. And then, naloka ako. Nandiyan si Ashley Sabiano Montenegro. Di ba? Montenegro. Tama. And then, nakakaloka kasi talagang love niya ang pageant at sumali pa siya dito. Sayang lang ay hindi siya nanalo ng Miss Universe Laguna. But, pili ko naman ilalaban siya sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, abangan natin kung magkukumpit nga ba siya doon. And then, of course, sa bago nilang reyna, ang masasabi ko naman ay maganda naman siya. Pero, doon sa nagsasabi na kamukha ba siya ni Atisa Manalo, parang hindi naman. Charot. Anyway,
So, looking forward ako kung ano ang mga pasabog at ano ang mga pa-eksena ng Laguna ngayon sa darating na Miss Universe Philippines. So, I'm so excited that. And then, of course, looking forward kung ano nga ba ang magiging placement at kung sino-sino nga ba ang i-join sa kanila. Gusto ko si Scarlett Mesa, no? De Mesa, parang iba yung dating sa akin na parang feeling ko, wow, mukhang may ibubuga to ha. So, yun. So, let's see kung silang tatlo nga ba ay makikita natin sa Miss Universe Philippines. So, abangan, di ba? And then, para sa sumunod natin, chika, who is the best queen? Sabing ganon, who is the best queen? So, si Miss International, si Miss World, or si Miss Grand? Sa kanilang tatlo, kung queenly ang pag-uusapan, I go for Miss World. Gusto ko kasi si Oppo, yung kung the way kung paano siya kumilos, the way kung paano niya i-represent ang Miss World, and then, ayun, very Miss World yung dating niya. So, para sa akin, siya yung the best queen ngayong taon na to, dahil nakikita ko sa kanyang mga kilos, sa mukha, sa lahat ng aspeto, ang pagiging isang reyna. At saka, in fairness sa kanya reynang-reyna talaga yung dating niya. At para siyang, na-portrait niya talaga ng maigi yung world, di ba? Yung Miss World, ganyan-ganyan lang yan, yung drama niya, yung para pa-humble na, alam mo yon na talagang dapat queen ang dating mo kahit anong itsura mo. So, in fairness, so merong nakuha ng magandang reyna ang Miss World at ayan nga si Oppo Suchata. And congratulations syempre sa Thailand. And then of course, para sa akin, second syempre, ang nag-iisang Emma Tiglao. Sa Emma kasi iba kasi yung dating ng grand no? Talagang parang grande. Pero yung kumbaga reyna ang pag-uusapan ay go for Oppo. Ikaw ba? Sino ang pipiliin mo sa kanilang tatlo? So, comment below mo yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganun, Mama Sam, anong tingin mo ang pinakamagandang production sa taong 2025? Ang Miss Cosmo or Miss Grand? Diyos ko, pinag-uusapan pa ba yan? Tinatanong pa ba yan? I go for Miss Grand. Para sa akin, ang Miss Grand ang isa sa mga pinakamagandang production sa taong 2025. At talagang masasabi ko, pulido ang camera angle, di ba? Kung saan tinututok talaga nila na maigi sa kandidata ang bawat galaw, eksena, plus nandoon na yung production nila, the way kung paano sumayaw yung mga candidates, talagang makikita mo, wow, very elegant at pasabog talaga. Pak. And then, of course, the way kung paano nag-farewell ang CJ Opiasa na suot-suot niya yung kanyang bonggang-bonggang gown na gawa ni Mac Tumang. Ay, nako, pinakapanalo talaga sa akin yon. Plus, nandoon na talagang, nakita nyo naman yung opening, Diyos ko, lumipad talaga ang CJ Opiasa from sa di ba, sa air. Talagang pak. At sinamahan pa to ni Infa na, alam mo yon, ang bongga. So, hindi ko masasabi na cheap ang dating ng Miss Grand. Ang masasabi ko talaga sa Miss Grand ay bongacious, very grand, number one. Kaya siya ang para sa akin na tatanghaling best in production ngayong taon na to, di ba? So kayo ba? Sa tingin ninyo, sino? Miss Cosmo or Miss Grand? Ganon. Malaki lang yung entablado ng Miss Cosmo, pero ang bongga talaga nung Miss Grand. And I love truly number one. So, yan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan sa social media ngayon kung si Mr. Chabit na ang owner ng Miss Universe, i-allowed pa kaya pasalihin ng mga trans women sa Miss Universe? Ang tanong, si Mr. Chabit nga ba ang kukuha ng Miss Universe? O, di ba? So, yon. So, kung siya, and then, ayun, so parang feeling ko naman, okay lang na i-allow, okay lang din na hindi. Pero kung ako ang tatanungin mo, siguro mas maganda nang tanggalin yung mga trans woman, married woman, tapos overage, ayun, yung mga divorce, ayun, sapat, wala na sila. So, bumalik sa dating sistema na talaga ang kukunin lang nila ay empowered woman. So, yon. And may age limit na. So, yon. So, maraming beses ko na na-explain sa inyo yan. And hindi ko naman wini-wish, pero
kung sakali, kung ako lang ang tatanungin ha, pero kung ano yung magiging desisyon nila dyan, ang desisyon nila, ipasalihin pa din lahat, sige mag-join kayong lahat, ay go, go, go lang, di ba? Wala naman tayong magagawa kasi syempre, hindi naman tayo ang may-ari ng Miss Universe at hindi naman tayo ang di ba, may hawak niyan. So, hayaan na natin yung kung ano ang magiging desisyon nila at kung ang desisyon nila ay ganyan na pasalihin ng mga trans, go ahead. Pero syempre, looking forward ako kung ano nga ba ang mga magiging pagbabago at magaganap pag nahawakan na to ni Mr. Chavit Singson. So, kung siya nga ba ang makakabili ng Miss Universe. So, di ba? So, syempre, excited tayo dyan. And then, of course, nilulook up natin yan. Ganon! At abangan, di ba? Abangan ngayon January kung ano yung mga announcement at kung ano ang mga pasabog. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, sabing gano'n, si Katrina Johnson na kaya ang hinihintay na maibalik sa Pilipinas ang Miss International crown. Why not? Di ba? Bakit hindi? So, ngayon nanalo ay taga-Colombia, di ba? So, ako, tapos nung nakaraan, Asia. So, kung papalarin, magandang opportunity to para kay Katrina na masungkit niya ang corona ng Miss International sa susunod na taon. Kasi 'di ba parang wala sa Asia. So, opportunity na 'yon, isa na 'yon. And then pangalawa, kung talagang paghahandaan niya ng bonggang-bongga, so nanood naman siya. So, parang feeling ko, yes, malaki yung chance niya na makuha ito sa pamamagitan ng performance na ipapakita niya. Kasi kung ganda ang pag-uusapan, talaga ang lakas maka-Miss International ng beauty ng lola mo. Pero nandoon niya sa part kung paano siya maghahanda, Q&A, everything, sa lahat ng aspeto. Nanood siya ng live netong laban ng candidates natin nung nakaraan. So, nanood siya and then nandoon na. So, nakita niya na kung ano yung mga hinahanap, ano ang kailangan gawin. So, ayun na yung kailangan niyang hihanda. Well prepared dapat. And then, let's see. But para sa akin, malaki yung chance and baka siya na nga ang susunod na Miss International sa 2026. So, yan yung abangan mo. Diba? So, yon. I'm so excited. So, after ng mga nanalo neto sila yung mga sumunod-sunod na baka ayan na, makuha uli natin after Lara Higaman, Bea Santiago, and then Kylo Versosa sa new generation ngayon baka eto na, siya na ang susunod. O, diba? So, let's see and watch her. Diba? So, dapat wag lang niyang sayangin. Kasi parang yung opportunity kasi nandiyan dyan. Diba? So, yon. At para sa sumunod na chika, may tuturing pa rin powerhouse ang Pilipinas, lalo na pagdating sa Asia. Kasi sa India ay 46 crown at nasa number 4 sila, and then Thailand ay 25 crowns sa taon nito at nasa number 10 sila, and then of course Philippines ay nasa number 2 spot at kumuha ng 56 crown overall. Di ba? So yan. So ito na yung overall. Pa number 2 tayo. Siyempre, meron pang Latin, di ba? Diyos ko, sa Venezuela na lang, di ba? Ako para sa akin, yes, may kukonsider pa rin na talaga ang Pilipinas ang masasabi natin na isa sa mga power country pagdating sa Asia dahil sa lakas ng mga candidates natin at napatunayan natin yan. Etong taon na lang na to, Diyos ko, grabe. Panalo ang mga candidates natin at talagang wala akong masabi sa performance ng lahat ng mga candidates na ipinadala natin sa international pageant, mapalalaki man o babae. Diba? Sa mga lalaki, nag-penetrate din talaga sila sa top 5, tapos nag-runners up, nag-title. And then, ganun din dito sa mga kababaihan. Yung mga girls natin na pinadala sa international pageant, nakita naman ninyo, the title, and runners up, and runners up. So, ibig sabihin, hindi pa talaga matitinag ng ganun-ganon
ang lakas at galing ng isang Pilipina beauty queen pagdating sa international pageant. Kasi maituturing talaga ang beauty ng Pilipina ay pang world class beauty. Diba? So, yon. And then, I'm so excited. Excited ako sa mga susunod pang mga beauty queens na ilalaban natin sa international pageant. And looking forward kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap ng ating mga candidates. So, yan! And good luck Philippines, good luck Thailand, good luck India. Di ba? So, yun. So, talagang panalo. Wala akong masabi. As in, talagang bongga talaga. Winner at wonderful. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, pinag-uusapan ngayon. Wala daw maipakitang transparency. Ang Miss Universe organization sa Puerto Rico, kaya possible na hindi na matuloy ang Miss Universe sa Puerto Rico ngayong 2026. So, yun. So, inaabangan pa nga natin sa Enero kung ano ang magiging sagot ng Puerto Rico regarding dito sa mga issue na hinaharap ngayon ng Miss Universe. Dahil nga, di ba, sinabi nga na nagkaroon ng dayaan, nagkaroon ng alam mo yun, mekos-mekos. So, hindi ko naman din alam. Pero, maganda yan na nanghihingi ng transparency ang organization. Ngayon, ang tanong, mapatunayan kaya, di ba? So, yan. So, nakakaloka. At ito pa, sabing ganon, syempre, Fatima Bush daw ang pinakamagandang Miss Universe from Mexico, di ba? So, nakakaloka. Maganda naman si Fatima. Nakikita ko yung mga photos niya, ganda ng mata. Kung mata niya at mata kong pag-uusapan, ang bongga ng mata niya. Pero, syempre, hindi ko naman mako-consider na siya ang pinakamagandang Miss Universe. Kasi madaming magandang Miss Universe, di ba? Hindi lang siya. And then, ayun. So, sabing ganon, possible ba si Fatima na ma-dethrone ngayong 2026? Yes, okay. So, laging nakapokus ang mga tao dito kay Fatima kung ano nga ba mga eksena, ganap, at ayun nga, ang higit sa lahat, ang wini-wish talaga ng lahat ay i-dethrone, di ba? Kasi nga, parang hindi nilang matanggap na ganun ang nangyari. Pero ako kasi sa akin lang hindi lang sa era na to na nagkaroon ng mekos-mekos ang Miss Universe, kahit sa era ni Donald Trump, di ba nakita naman natin na ang dami ding mekos-mekos ng mga panahon na yon. Kaya lang, sobrang ano lang talaga, sobrang kita din natin na talagang wow, ang bongga lang. Kasi pag sinabi na Miss Universe, hindi ka makatanggi kasi parang wow, siya na talaga yung pinaniniwalaan kasi natin. Kaya lang ngayon kasi iba na yung sistema. Pero kung mapapansin mo, itong mga late 2000 na parang magugulat ka, bakit siya nanalo? Ano noon? Tapos parang basta maraming mga eksena. Pero kasi hindi mo nga masilip kasi nga literal na talagang ginawa naman nila yung mga makakaya nila. But etong Miss Universe na to, ito yung nakakaloka. Kung ako papipiliin mo kung anong era ang gusto ko, kasi yung era ni Donald Trump, puro Latin kasi ang gusto niya doon. Gusto niya talaga magaganda lang di ba? So, hirap mag-penetrate ang Pilipinas doon. Pero ang gusto kong Miss Universe, yung IMG talaga. Kasi yung IMG, dito ipinapakita nila yung empowered, yung pagiging empowered ng isang Miss Universe winner. The way kung paano magsalita, yung winner, the way kung paano talaga mag-penetrate pagdating sa performance, talagang masasabi mo na wow, 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 wow. Diba? So ako, para sa akin, si Fatima, ito yung chance niya sa 2026 na maipakita sa atin kung bakit siya Miss Universe. Ito yung chance na talagang kailangan ay makita natin sa kanya ang pagiging isang Miss Universe. And I hope na sana magawa niya yun bago mahuli ang lahat, di ba? And then mahirap naman nung parang yes, tinanghal ka Miss Universe tapos dinithrone ka dahil hindi naniniwala sa iyo yung tao. So ang akin, sana bigyan lang natin siya ng chance, bigyan natin siya ng pagkakataon na maipakita sa atin na isa siyang tunay na Miss Universe, di ba? Sa kabila ng mga nangyayari, batikos, so yun. So, I hope na magawa niya yon sa taong 2026. And then, let's see
kung ang beauty nga ba niya ay magdi-disappear ng ganong kabongga, di ba? Sus ko yun. So, sana may maipakita silang transparency. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Siyempre, nalulungkot ako kung hindi na itutuloy sa Puerto Rico ang Miss Universe. Pero hintayin nga natin yung announcement nila this coming January kung matutuloy nga ba o hindi ang Miss Universe sa Puerto Rico. So, please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang para sa taong 2026. So everyone, Happy New Year!